Medyo matagal-tagal na naman po ako bago nakatayo dito. Dahil nga po sa nagkaroon ng problema yung mata ko. Pero salamat sa Diyos na ako po ay nakatayo ngayon dito. Sabi nga kanina ng ating sister Adeline, ang ating pastor ay nasa Bulacan ngayon. At maaaring sa mga oras na to ay kasabay nga natin silang nagkaraos ng pagsamba. Ang pagtayo ko po dito isang pribilehiyo. Talagang isang pagpapala po para sa akin na ako ay magamit muli ng Diyos. Dahil nga po ngayon din ay Pastor Month, kaya ang ating pong pastor ay bibigyan ng parangal doon sa Bulacan, doon sa kanyang mother church. Tayo po muna ay manalangin sandali. Dakila namin Diyos, salamat talaga sa umagang ito na ako ay binigyan mo ng lakas ng loob na muli ay makatayo dito sa harapan ng aking mga kapatid. Dalangin ko Diyos na ang salita mo na aking ibabahagi ay maunawaan nilang mabuti. Lalong-lalo na po sa mga senior na talagang dumaranas na rin ng iba't ibang karamdaman. Dalangin ko, Diyos, na buksan mo po ang kanilang mga mata, ang kanilang tenga, upang marinig nila, makita nila kung ano po ang nais mo ibarating mula dito sa mensahe ito. Sa mga kapatid ko na wala pang mga bata pa, dalangin ko, Diyos, na sila'y makarelate din dito sa mensahe na ito. Dahil hindi magpipigilan, darating at darating din na sila ay magiging senior din. Ama, maraming pong salamat. Sa iyo, lahat ng paborit pa, salamat. Inilig ko ito in Jesus' mighty name. Amen. Ngayon nga po ay first Sunday at ang topic po natin ngayong linggong ng October ay Seniors Appreciation. Seniors Appreciation. Yan po ang ibinigay sa akin ng ating Pastor Ray. Kaya unang bibigyan po natin ng pagpapahalaga dito ay ang mga senior. Kaya tatawagin po natin itong Senior Sunday. Senior Sunday. Ngayon, ano po ba ang sinasabi o pangako ng Diyos sa ating teksto tungkol sa mga matatanda na o mga senior na? Ay sabi sa Isaiah 46 verse 4, yan po kasi ang pinaka-key verse natin. Yung Isaiah 46 verse 4, ang sabi doon, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang pumuti na ang inyong buhok, hanggang sa inyong pagtanda. Nilikha ko kayo, kaya katungkulan ko na kayo ay iligtas at ingatan. Napakaganda ng pangako ng Diyos para sa mga senior na hindi lang basta maganda, kundi napakaliwanag pa ng pangakong ito ng Diyos. Binibigyan din sa talatang ito ng Diyos kailanman ay hindi nagbabago. Mananatili ang kanyang katapatan at di siya kailanman sisira sa kanyang mga pangako sa kanyang mga anak. Binibigyan din dito na God will sustain and guide. At talagang iingatan niya ang lahat ng kanyang pinili hanggang sa pumuti na ang buhok o hanggang sa tumanda na. Kaya nga, kung alam mo sa sarili mo, nakabilang ka sa pinili ng Diyos, para sa iyo ang pangakong ito ng Diyos. Tulad ko po, ako ay matanda na. O pinakamatanda na sa lahat sa atin dito, maliban kay Nanay Lily. Maputi na rin ang buko at bukod pa sa marami ng nararamdaman. Di kailan sa inyo na ako ay
bigyan na rin. At malabo na rin ang dalawang mata dahil sa katarata. At ang asawa ko man po ay gayon din. Pero ang Diyos po ay di nagkulang sa amin. Dahil sa biyaya, napaoperahan na po kami. Nung isang buwan pa. At ngayon po ay patuloy kaming may ipinapatak na gamot sa aming mga mata. At naniniwalang mananumbalik pa rin yung aming dating paningin. Ang nakikita ko po dito ay ang Diyos po talaga ang nagsusustay ng lahat-lahat ng pangangailangan namin sa buhay. Noon pa man at hanggang ngayong matanda na kami, di siya nagkulang. Sinasabi ko po ito dahil totoo po talaga ang pangako ng Diyos. Kaya naniniwala po kung sa inyong mga kapwa ko senior ay hindi rin nagkukulang ang Diyos. Amen po. Kaya kahit senior na tayo, wala po tayong pwedeng idahilan sa Diyos para tayo tumigil na o huminto na sa paglilingkod. Kaya nga, kung babalikan natin ang ating nakaraan o ang ating kabataan, maiisip po talagang napakabilis ng panahon. Parang ang kailan lang, nakisig pa ako. Si Ate Rose, pag ako nga ay dumadaan, nakalampas na, nakatingin pa rin. Napapatawa kayo. Sabi nga ng nanay ko, gwapo raw ako. Pero totoo yun. Nanay ko yun eh. Pagkisinungaling ko yun. Deacon Hill, gwapo ba ako? Yun, sinungaling. Kalay natin. Pampalit lang ako ng kabayo. Nasabi ko nga kanina, napakabilis ng panahon. Ngayon yung matanda na ako. At malapit na rin lubugan ng araw. Ang naalala ko lang po talaga at sumasagi sa isipan ko ay nung kabataan ko o kalakasan ko pa. Marami po kasi akong hirap na pinagdaanan. At siguro po, kaya medyo tahimik ako ay dahil sa aking nakaraan. Tuloy minsan, napagkakamalan akong suplado. Gayunman, talagang napakabuti ng Diyos. Hindi niya ako hinayaang manatili sa aking mga kahirapan na pinagdaanan. At maging sa aking mga kahinaan, kilala ko po kasi ang sarili ko. Na kung sa sarili lang talaga ako, wala po akong kakayanan. Wala po akong magagawa. So sa kanya lang po talaga ako umaasa at pinanghahawakan ko po ang kanyang mga pangakong hanggang sa pagtanda ko ay sasamahan niya ako. Sabi nga sa Psalm 71:18, even when I am old and gray, do not forsake me, O God, till I declare your power to the next generation, your might to all who are to come. Kaya ako po, di man perfecto, ay patuloy ko nang inilala ng nalalabigapang buhay at lakas sa Panginoon. Bingi man po ako at matanda na, ay di po ito kadlang para tumigil na ako sa paglilingkod. Kaya saan man po ako marating, ibinabahagi ko po ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Gusto ko po kasing magkaroon ng kabuluhan ng buhay ko o ang mga araw o taon ko pang ilalagay dito sa lupa na kung loloobin niya ay makasunod pa ako sa Kanya. Ang tangi ko ngang kalakasan lagi ay ang salita ng Diyos na sinasabi ni Pablo sa Philippians 4:13.
Ang sabi doon, I can do all things through Christ who strengthens me. Siya lang talaga ang nagpapalakas sa akin. Kaya ini-encourage ko po kayong mga kasenyor ko, huwag kayong panghihinaan ng loob. Huwag po kayong titigil sa paglilingkod sa Diyos. Lagi nating tandaan, hindi nasasayang ang ginagawa nating paglilingkod sa Kanya. 1 Corinthians 15:28. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Kaya malaki man po o maliit ang ginagawa mong paglilingkod, kapag ginagawa mo ito ng bukas sa puso, hindi sayang ang iyong pagpapagal. Kaya huwag po kayong magdadahilan na matanda na ako, o masasakit din ako, o mahina na ang aking katawan. Kapag gano'n ang iniisip mo, gano'n nga ang mayayari sa iyo. Ang liit naman ng inyong pananampalataya. Tanong, may sinabi ba sa Bible na kapag matanda na ay pahinga na o hinto na? Wala. Di ba wala? Sa Bible pa rin, sino ba ang kagamit-gamit at patuloy na ginagamit ng Diyos na maglingkod sa Kanya? Di ba ang matatanda? Ang matatanda po kasi malawak ng karanasan sa pagsunod sa Diyos. Tulad ni Noah, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at maging si David. Inabot na sila ng katandaan ay naglilingkod pa rin sila sa Diyos. Kailan ba sila tumigil? Patay na sila. Nung patay na sila, doon pa lang sila napahinga. Kaya habang may lakas pang ibinibigay sa atin ng Diyos, gamitin natin ito for His glory. Amen? At halimbawa naman pong may hadlang o parang may bumubulong sa inyo at sinasabing matanda ka na, mahina ka na, sakitin ka na, uminto ka na lang. Sa palagay nyo, sino yung bumubulong sa inyo? Ang boses po niya ay kay Satanas. Kaya huwag po tayong padadaya sa kaaway natin. So sa madaling salita, ang makapagpapahinto o makapagpapahinga pa lang sa atin ay hindi ang ating katandaan. Hindi ang ating kahinaan. Hindi ang kondisyon ng ating physical na katawan, kundi ang Diyos po lamang. Wala nang iba. Siya po lamang ang makapagpapahinto sa atin. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating teksto. Ang sabi nga sa ating teksto, ito po kasi dito po tayo magpo-focus kasi ito po yung ating pinaka-key verse. Sabi sa 46, verse 4, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo. Nilikha ko kayo, kaya katungkulan ko na kayo ingatan at iligtas. Napakasarap pakinggan ng pangakong ito ng Diyos. Hindi ka talaga panghihinaan ng loob. Wala kang katalo-talo. Wala kang nakasandal sa pader. Ikaw ba naman ang pangakuan ng ganyan? Ewan ko lang kung panghinaan ka pa ng loob. At dahil nga ang araw na ito ay Senior Appreciation,
Pagtutunan natin ng pansin dito ay ang acronym na OLD. OLD. Una po ay yung letter O. Obedient. Remain obedient. Ang Diyos po ay di nagbabago. Tapat siya sa kanyang mga pangako at ang pangakong ito ay mananatili hanggang sa pumuti na ang buhok natin. Kaya dapat ding manatili ang pagiging masunurin natin sa Kanya. Hindi mo pwedeng idahilan sa Diyos na ikaw ay matanda na. Kaya pahinga na o hinto na. Ang pangako ng Diyos ay iingatan ka, tutulungan at ililigtas hanggang sa pagtanda mo. Tanong, paano mo mai-enjoy o mararanasan ng buong buo ang pangako sa iyo ng Diyos kung hihinto ka na sa pagsunod nang dahil lamang sa matanda ka na? Mali po iyon. Hindi po ganoon ang itinuturo dito. Ang sabi niya, iingatan ka niya hanggang tumanda ka. Ibig sabihin, mananatili ang pag-iingat ng Diyos sa iyo habang patuloy kang sumusunod at nagpapasakop sa Kanya. At yun yung sinasabi, hanggang tumanda ka. At marami po namang klase ang pagsunod o paglilingkod sa Diyos. Ang pagsunod po kasi sa Diyos, sabi nga kanina, malaki man o maliit na bagay, kapag ito ay ginawa mong bukas sa puso mo, iyan ay pagsunod na sa Diyos at nabibigyan mo na siya ng kaluwalhatian. Isa pa ay hindi ka naman hahanapan ng Diyos ng mga bagay na di mo kayang gawin. Alam niya lahat. Alam ng Diyos kung hanggang saan ang kakayahan mo. At alam din ng Diyos na may kakayanan ka pang sumunod kahit pa nga matanda ka na. Kaya huwag ka nang magdahilan pa. Ang isa pong magandang halimbawa sa Bible ay si Ana. Isa po siyang propeta o babaeng propeta. Mababasa niyo po yan sa Luke chapter 2 verses 36 to 38. Siya na po ay napakatanda na at 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo at 84 years old na siya. Ginugol niya ang lahat ng oras niya sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Araw-araw siyang nangangaral, nag-aayuno at nananalangin sa templo. At maging si Caleb po, nasa Joshua chapter 14 verse 10. Dito'y 85 years old naman si Caleb at nanatili siyang tapat sa pagsunod sa Diyos. At dahil sa kanyang katapatan, di siya pinahintulutan ng Diyos na manghina ang kanyang katawan. Kahit siya ay 85 years old na. Ang lakas niya ay tulad pa rin ng kabataan. At yan po ay dahil sa matapat niyang pagsunod sa Diyos. Kaya tayo man po, kahit tayo ay senior na, kapag tayo po ay nanatiling tapat sa ating pagsunod sa Diyos hanggang kamatayan, tatanggap po naman tayo ng crown of glory. Crown of glory. Sabi sa 1 Peter 5:4, and when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. Ang chief shepherd po dito ang binabanggit ay ang Panginoon sa Kristo. Siya mismo ang magpuputong ng koronong kailan may di kumupas. Iyan po ang gantimpala sa mga matatandang mananatili sa pagsunod hanggang kamatayan. Kaya tayo pong mga senior na ay magpakatatag at manatiling sumusunod sa Diyos. At ang isa pa pong napakagandang halimbawa o huwaran sa pagsunod sa Diyos ay ang apostol na Pablo. Nang makilala niya ang Panginoon sa Kristo, buong buhay niya ay inihandog niya sa Diyos. At noon nga malapit na siyang mamatay, ay sinabi niya sa 2 Timothy
chapter 4, verses 7 and 8. I have fought a good fight, I have finished the race, and I have remained faithful, and now the prize awaits me, the crown of righteousness, that the Lord, the righteous judge, will give me on that great day of his return. And the prize is not just for me, but for all who eagerly look forward to his glorious return. Yan po ang pangako ng Diyos sa lahat ng mananatiling tapat at susunod hanggang kamatayan. Ang crown of righteousness. Kaya muli, magpakatatag po tayo, lalo na po kayong mga senior na. Higit tayong dapat maging matatag sa pagsunod dahil malapit na tayong lubugan ng araw. Tularan natin si Pablo, ang sabi sa Philippians 1:21, Philippians 1:21, isa po yan sa pinaka-paborito kong verse. Sabi doon, for me to live is Christ, and to die is gain. Dapat ganun po tayo. Nabubuhay tayo para kay Kristo, at kung sakaling mamatay tayo, ay pakinabang. Sobrang pakinabang kasi makakasama natin siya. Pangalawa po, L, loving. O remain loving, o manatiling nagmamahal. The most famous Bible verse po na laging binabanggit o bukang bibig ng mga mananampalataya ay God's love endures forever. God's love endures forever na matatagpuan sa Psalm 136 verse 1. Ngayon, ano po ba ang kahulugan ng God's love endures forever? Ang kahulugan po nito ay mananatili siyang tapat, hindi nagbabago, at pang walang hanggan ang pag-ibig niya sa lahat ng kanyang mga anak. Kaya kahit ngayon tayo matatanda na o senior na, patuloy pa rin nananatili ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Hebrews 13:8. Jesus is the same yesterday and today and tomorrow. Ibig sabihin, hindi siya talaga nagbabago. Hindi siya pwedeng baguhin ng anumang panahon o anumang pangyayari. Mananatili siyang nagmamahal. Amen po? Kaya panghawakan po natin ang pangako ng Diyos sa ating teksto na dahil mahal niya tayo, ay patuloy niya tayong iingatan, tutulungan at ililigtas hanggang sa pamuti na ang ating Lord. At kahit pa nga sa panahon tayong mga senior na ay nanghihina o di nagiging kalugod-lugod sa kanyang kalimit, nananatili pa rin siyang tapat. O sabihin na natin parang walang nagmamahal sa iyo. O sa panahon iniwan ka ng iyong kaibigan, o sa panahon na iniwan ka ng iyong mahal sa buhay, mananatili pa rin nagmamahal ang Diyos sa iyo. Ganyan po kadakila ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak. Di siya nagbabago o walang kondisyon siyang magmahal. Ngayon, kung ang Diyos ay nananatiling magmahal sa atin ng walang kondisyon, dapat din namang manatili ang pagmamahal natin sa Kanya. Sa paanong paraan naman natin ito magagawa o may pakikita na nananatili nga ang pagmamahal natin sa Diyos? Ang sagot, sa pamamagitan po ng pagsunod natin sa Diyos at pagtulong natin sa ating kapwa. Ang bunga po kasi ng pagmamahal ng Diyos sa atin ay di lang ang magmahal tayo sa Kanya. Kasama po dito ang pagsunod at pagtulong natin sa ating kapwa. At kapwa natin mananampalataya. Kaya dapat natin silang mahalin at tulungan, lalo na po ang mga senior na. At dahil ngayon po ay Senior Sunday, higit na dapat na
dapat makita sa atin ang pagmamahal natin sa mga senior na. At paghuhulan din po natin sila ng pagpapahalaga. At anuman po ang kahinaan nila, dapat pa rin natin silang mahalin, unawain at igalang. At ito po yung malaking tulong sa kanila. Malaking tulong po ito sa mga senior para tumaas ang kanilang confident level. At masabi nila sa kanilang sarili na mahalaga pa rin pala ako kahit ako'y matanda na o senior na. Kaya tayo pong mga senior na, di dapat tayo panghinaan ng loob. Alalahanin natin lagi ang pangako ng Diyos. Dapat makita sa buhay natin na tayo aktibo pa rin sa paglilingkod at nananatili pa rin nagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya mahalin po natin ang ating kapwa, lalong-lalo na po ang mga taong iwalay pa ang paniniwala tungkol sa Diyos. At maaaring may kalapit-bahay ka o kaibigang senior na rin na wala pang tunay na relasyon sa Diyos. Dapat mo siyang mahalin at bahaginan ng salita ng Diyos. Dapat nilang malaman na buhay ang ating Diyos. Tunay na nagmamahal. Kumikilos sa buhay natin at tapat sa kanyang mga pangako. Di po siya tulad ng Jotham ng Babylon na binabanggit sa verse 7 ng ating teksto, na walang buhay at di nakakalakad. Ang sabi sa verse 7 ng ating teksto, pinapasan nila ang mga ito at dinadala sa ibang lugar at pagkatapos ay binabalik din sa dating pinaglagyan. At pagkatapos, dinadasalan nila ito at dinadalanginan. Pagkatapos, tuloy sinasamba na rin. Gayong di naman kumikilos, di nakakarinig at di nakakakita. Sila'y nabulag sa kanilang pananampalataya. At ito po ay binanggit ko dahil ang pangyayari pong ito ay wala pa rin pinagkaiba sa ating kapanahunan ngayon. Marami pa rin ang ganito na pinapasan ang mga ribulto, umiikot kung saan-saan at pagkatapos ay binabalik din sa pinaglagyan o sa malaking simbahan. Ang mga ito po ang kanilang minamahal, sinasamba at dinadasalan. Ang sabi nila, sumasagot daw sa kanilang panalangin. Ewan ko lang po kung sino yung sumasagot. Baka kayo po alam nyo. Kaya kahabag-habag po sila sa kanilang paniniwala. At ang nakakalungkot dito, kapag nanatili sila sa ganong kalalagayan, may kaparusahan pong naghihintay sa kanila. Kaya dapat natin silang kahabagan at mahalin. Minahal tayo ng Diyos, dapat din namang bahaginan natin sila ng bunga ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Paano? Ang sagot, ibahagi natin ang Ebanghelyo ni Kristo o ang kabutihan ng Diyos. Kung paano tayo minahal ng Diyos at kung paano tayo tumanggap ng mga pangakong iingatan, tutulungan at ililigtas hanggang sa pagtanda natin. Tayo pong matatanda na ang buhay na patotoo ng pag-ibig ng Diyos. Kaya manatili po tayong sumusunod. Manatili po tayong nagmamahal. Pangatlo po, D. Dedicated. Remain dedicated. Ano ba ang pinakakahulugan ng remain dedicated? Ang pinakakahulugan po ng remain dedicated to God ay ang pag-aalay natin ng ating buhay. At kasama din po riyan ang ating mga gawa.
at maging ang mga pag-aari natin. Lahat ng yan ay dapat nating ihandog sa Diyos. At kung meron man perpektong nakapaghandog ng kanyang buhay at mga gawa, siya'y wala ng iba, kundi ang Panginoong Kristo po lamang. Inihandog niya sa Diyos ang kanyang buhay para mapatawad tayo sa lahat nating kasalanan. Ibig sabihin, past, present, and future na kasalanan natin ay napatawad na ng Diyos. At ito po ay sa pamamagitan ng ginawang paghahandog ng Panginoong Hesus ng kanyang buhay sa krus. Although, wala naman pong makakatulad sa kanyang ginawa. Pero ginawa niya ito para maging halimbawa natin sa gagawin nating pagsunod o paghahandog ng ating buhay sa Diyos. Ngayon, kung napatawad na ng Diyos ang past, present, at future na kasalanan natin, paano naman natin magagawa o matutularan ang mga halimbawang ginawa ng Panginoong Kristo? Ang sagot, dapat makita sa buhay natin ang consistent na pagsunod at pagmamahal sa Diyos. Ngunit, higit pa dito na dapat makita sa buhay natin ay ang pagtatalaga o paghahandog ng buhay natin sa Diyos. At magagawa po naman natin yan kahit pa nga tayo ay matanda na o senior na dahil sa pangako ng Diyos sa atin. Pantinin po natin muli ang pangako ng Diyos. Ang sabi niya, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo. Nilikha ko kayo, kaya katungkulan ko kayo iligtas at tulungan. Ibig sabihin, ang pagsunod at pagmamahal at paghahandog ng buhay natin hanggang tumanda ay kabilang na noon pa sa mga plano at pangako ng Diyos. At hihinto lamang ang lahat ng ito kapag tayo po ay patay na. Kaya samantalahin po natin ang bawat pagkakataon. Huwag po nating sayangin ang nalalabi pa nating buhay at lakas. Gamitin po natin ito sa paghahandog upang makapagbigay tayo ng kaluguran sa Diyos. Ngayon, sa paanong paraan ba natin may tatalaga o maihahandog ang ating buhay sa Diyos? Ang sabi ni Pablo sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa mataganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanig sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kadugod-dugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang sabi sa aking binasa, ialay ninyo ang inyong sarili o ang inyong katawan. Tanong, ano ba ang pangunahin at pinakadakilang gawain ng isang Kristiyano? Ang sagot, ialay mo ang iyong katawan bilang handog na buhay sa Diyos. Ang katawan kong tinutukoy dito ay ang buong pagkatao natin. O ang ating espiritu, kaluluwa, at katawang pisikal. Kinahabagan tayo ng Diyos, kaya marapat lamang na ihandog din natin ang ating katawan o ang buo nating pagkatao sa Diyos. Yan po ang pagsambang inaasahan na ng Diyos sa atin. Kung atin niyang titingnan, napakaliit na bagay ang hinihingi ng Diyos sa atin kumpara sa kanyang nagawa sa atin. Tama po ba? Ngayon, ano ba ang dapat makita sa atin kahit pa nga senior na tayo? Ang sagot, manatili tayo sa paghahandog ng ating katawan o ng buong pagkatao natin sa Diyos. Ibig sabihin, kahit senior na tayo o matanda na tayo, ay hindi dapat mawala o mandamig man lamang ang ating relasyon sa Diyos.
Ibig sabihin pa rin po nito, dapat tumatanda tayo na may pinagkakatandaan. Ngayon, ano ba ang palatandaan na patuloy nating inihandog ang ating katawan sa Diyos? Isang halimbawa po dito ay ang ating personal devotion. Halimbawa, sa pagbabasa ng Bible, hindi po tayo dapat tumigil sa ating pagbabasa at pag-meditate dito para lumalim po ang kaalaman natin tungkol sa Diyos. May dumating mang kaaway o tukso, may pangontra po tayo. O sabihin na natin may isusuot tayong baluti o mga armas ng pakikidigma. Nasa Ephesians chapter 6, verses 10 to 20 po yan. Pag may time kayo, patayin nyo na lang. At maging sa atin pong pananalangin, bilang handog natin sa Diyos, huwag po tayong titigil sa ating pananalangin. Nalulugod ang Diyos kapag tayo nga po ay laging nananalangin. At ito po ay gagawin natin habang buhay. Habang nabubuhay tayo, mananalangin tayo. At maging sa mga gawain sa ating iglesia, hindi rin natin dapat pabayaan ang mga pagtitipon. At gagawin din natin ang lahat ng ito bilang handog natin sa Diyos. Amen. Bago po ako magtapos, ay nais ko pong magbilin sa inyong mga kasenyor ko. Napakabilis ng panahon. Ngayon senior na tayo. Wala na yung dating kalakasan natin. Wala na yung dating kabataan natin. Ang lahat ng yan ay pawang alaala na lamang at di na talaga magbabalik. Ang payo ko po ay iukol na po natin sa Diyos ang lahat ng nalalabi pa nating buhay at lakas sa pamamagitan ng manatiling sumusunod, manatiling nagmamahal, at manatiling naghahandog sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Pagkaman, maraming salamat talaga sa umaga ito. Sa mensaheng binago ko sa kanila. Dalangin ko, Diyos, na ito ay maunawaan nila. Maintindihan nila, may apply nila sa kanilang pamumuhay. Salamat sa mga senior na nakadalo ngayon. Salamat sa kanilang oras na binibigay sa iyo lagi at patuloy mo silang ingatan at tulungan. Sa mga kapatid ko na mga kabataan pa, hindi pa senior, patuloy na ingatan mo sila at samahan din. At maalala nila sa kanilang sarili na sila ay darating din sa pagka-senior. Kaya naman ito ay dapat nilang paghandaan. Dapat nilang malaman na kahit sila ay mga bataan pa, ay dapat silang manatiling sumusunod, manatiling nagmamahal, at nananatiling ang buhay nila ay patuloy na ihandog sa iyo. Ama, maraming pong salamat muli. Ito po aming dalangin. In Jesus' mighty name, Amen.